Hello everybody, Direk Nyox here. For this video, manonood tayo ng Spider-Man Brand New Day. Let's go! Nandito ako ngayon sa Ayala Feliz para manood, pero teka lang, mag-recap muna tayo. Unang sabak ni Spider-Man sa Captain America Civil War sa MCU, dito natin nakilala si Tom Holland bilang Peter Parker. Pinasok siya ni Tony Stark aka Iron Man sa grupo niya dahil at that time may LQ sila ng tropa niyang si Captain America. Run out of patience. On the roof! At dahil natuwa si Tony Stark sa performance ni Spider-Man, pinauwi niya yung suit at niregalo to sa kanya. Spider-Man Homecoming ang unang solo movie ni Spider-Man sa MCU. Susundan natin si Peter Parker sa kanyang buhay eskwela kasama si Liz, ang kanyang crush, at siyempre introduction kay Ned, tropa niya. Si MJ, side character pa lang siya dito. Sa movie na to, nag-e-explore pa lang si Spider-Man maging isang superhero. Tinatarget niya yung mga big time criminals kagaya ni Vulture. Kaya bad trip si Tony Stark kasi sabi ni Tony Stark, targetin mo lang muna yung mga kaya mo, yung mga average lang muna, mga pang street level lang. Kaso matigas ang mukha ni Spider-Man, kaya ayun, pumalpak-palpak siya sa mga misyon niya at kailangan siyang sagipin ni Iron Man. Sa bad trip ni Tony, binawi niya yung suit. Plot twist, yung tatay ni Liz ay walang iba kundi si Vulture aka Michael Keaton aka Batman. Spider-Man. Dahil nga matigas ang mukha ni Peter Parker, hindi pa rin siya nagpatalo at nagpatinag. Nilabanan niya itong si Vulture kahit wala ang kanyang suit. Natalo niya to dahil siya yung bida sa pelikula na yon. At dahil doon natuwa sa kanya si Tony Stark at niyaya siya sumali sa Avengers. Pero nag-decline siya dahil sabi niya, babantayan ko muna yung neighborhood ko. Sa ending ng movie, nalaman din ni Aunt May na siya si Spider-Man. Pasok tayo sa Avengers Infinity War. Gamit ang Infinity Gauntlet, itong kupal na to na si Thanos gustong burahin ang kalahati ng tao sa Earth. Kaya si Spider-Man ay pagtulungan sa Avengers para iligtas ng mundo, kaso hindi sila nagtagumpay at naging siyang abo. Pasok tayo sa Avengers Endgame. Wala si Spider-Man dito dahil yung Avengers pumunta sila sa past para itama lahat ng kamalian nila at talunin ulit si Thanos. Pero yun nga, ang ending nito ay nag-sacrifice ang daddy figure niya na si Tony Stark aka Iron Man. Pasok tayo sa Spider-Man Far From Home, solo movie niya ulit. Itong si Peter Parker nagsisenti dahil na dead sa kanyang daddy figure na si Tony Stark. Nagkamabutihan din sila ni MJ dito sa movie na to. Sa movie na to, naghahanap siya ng bagong daddy figure at nakilala nga niya tong bagong superhero na pangalan ay si Mysterio na dumatalo sa mga higanting alien o halimaw. Siya na ang bagong lodi ni Peter Parker. Hinanting din siya ni Nick Fury para ibigay itong edit sunglasses ni Tony Stark sa kanya bilang pamana. Pero nirigalo niya to kay Mysterio, nauto siya eh. Ano ba naman yan? Naging happy ang love life ni MJ at ni Peter, kaso na-interrupt ito dahil si Mysterio ay nagpakita ng kanyang totoong kulay at kailangan nila itong labanan. Eventually natalo nila ito, pero dahil kupal si Mysterio, binaliktad niya yung kwento. Sinabi niya si Peter yung salbahe at ni-reveal pa niya na si Peter ay si Spider-Man. Pasok tayo sa Spider-Man No Way Home. Humingi ng tulong si Peter Parker kay Doctor Strange na gumawa ng spell na makalimutan siya ng mga nakakilala sa kanya. Instead, dahil sa kapalpakan, lumabas itong mga villains from other Spider-Man movies ni Tobey at ni Andrew Garfield. Ang misyon niya ay ibalik itong mga villain na to sa mga universe nila at yun nga, natupad na ang pangarap ng mga spider nerds na kagaya ko. Si Andrew, si Tobey at si Tom ay nagsama-sama sa iisang movie. Pero dahil kay Green Goblin may masamang nangyari, namatay si Aunt May at si Doctor Strange kailangan gumawa ng mas malakas na spell para maiayos ang universe. Ang kapalit nito, lahat ng tao na nakakakilala kay Peter Parker ay makakalimutan siya. Kahit ang best friend niyang si Ned at ang girlfriend niyang si MJ. So tara, nood tayo ng sine. Dito tayo sa far exit dadaan dahil sa pinakataas ng Ayala Feliz tayo nagpark dahil last full show yung panonoorin natin. Dito tayo sa mall. Dito sa Ayala Feliz ang isa sa pinakapaborito kong sinehan. Sobrang solid dito. Ang ganda ng sound at ang ganda ng projection quality. Pagkita ko ng poster ni Spider-Man, para akong bumalik sa pagkabata. Sobrang exciting nito. Pagdating sa sinehan, ang haba ng pila sa ticket booth. Buti na lang online tayo bumili ng ticket at meron tayong priority lane na dadaanan. Diretso na tayo dahil meron tayong online transaction. Ayan, tara, bayad na tayo. Thank you! Oo nga pala, pag dito ka nanood ng Spider-Man dito sa Ayala Feliz Cinema, per ticket meron kang free mini poster ni Spider-Man. Tara, claim na natin. Ay, Cinema 3 kayo sir. Doon po. Okay. Sa kabila. Video. Mali.
Dito pala natin i-claim yung mini poster natin. Ang ganda! Ready na tayo manood ng Spider-Man! Meron nga pala silang mini red carpet dito na pwede kayong mag-photo off ng mga kasama nyo, family and barkada. So tara, picture muna tayo. I can still remember watching the first Spider-Man movie starring Tobey Maguire sa cinema. Ganun pa rin yung pakiramdam. Masarap makita tong mga tao na sineselebrate si Spider-Man. May libreng popcorn nga pala pag bumili ka ng ticket at rated PG ito ng MTRCB. Eto na tayo, papasok na tayo. Let's go! And tapos na tayo manood ng Spider-Man. Sobrang ganda ng movie. Sa mga nakanood na, huwag nyo muna i-spoil ha. This is Derek Nyox. Kita-kits sa next video.